Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening. RJYC Vlog here. We're here again. So, anong bago ngayon? Eto na. Before I proceed, please like, subscribe, comment, and share. And of course, thank you sa ating mga bagong followers and subscribers. If you also wanna follow me in my Facebook page, RJYC Vlog, and also in my TikTok, RJYC Vlog, and my YouTube channel, RJYC Vlog. Ayan. Thank you so much for your support, guys. So, before we start, eto na. Ano na ba yung nangyari kahapon na mga pambabalahura ng Tuwadcom kay Colonel Grijaldo? So, sinight and contempt na naman nila. Kasi yan lang ang kaya nilang gawin, ang mag-power tripping. Kasi gusto nilang ipakita sa madlang people na sila ay siga at kaya nilang gawin ang gusto nilang gawin para ipakita na sila ang boss at sila ay, sila ay mga ulupong na pwedeng sigaw-sigawan lang, yung mga resource person na hindi pabor sa ginagawa nilang kalokohan dyan, tapos duru-duruin, alipustahin, tapos ginawa pa nilang katatawanan, yung pagko-contempt at yung about kay Dan Fernandez at saka itong kay Abante. Takang-taka ako, bakit pa nila tinutuloy? Actually, hindi pala nakakapagtaka kasi mga balahura kahapon, hindi man magiging mabuti ngayon. So, kung yan ang ginagawa nila ever since nag-umpisa, ang administrasyong bangag, naging bangag na rin ang mga utak at isip nila, right? So, lahat ng pinagagawa nila dyan, kahit wala na sa ayos, kahit wala na sa hulog, sige lang, gagawin nila yung trip nila para magawa nila yung gusto nilang gawin, right? So, yan. Tapos, eto pang masaklap, akala mo kung sino sila na mga siga dyan, na akala mo hindi na sila, mamamatay o hindi na sila matitigok o, I know, you know what? Naniniwala pa rin ako sa karma. Anyways, yung reason ng pagko-contempt nila kay Colonel Grijaldo is dahil daw hindi siya sumasagot sa mga tanong. Paano kasi mga pulpul at saka mga walang isip at boploks yung mga nandun. Pag tinatanong siya, ang sagot niya, I still remain sa kung ano man yung sinabi ko last time, I stand by what I said last time. Yun na yung sagot niya sa tanong nila, 'di ba? So kung itatanong nila, totoo ba na ganun? I stand by. Ibig sabihin, totoo, 'di ba? Paano ang boploks nung nagtatanong, yung mga nagtatanong doon, ang isip nasa talampakan. Kaya hindi nila magets yung sagot ni Colonel Grijaldo. Yun. Minsan, syempre, pag boploks ka, hindi mo masagot yung gustong ipasagot sa'yo. Hindi mo nga talaga maiintindihan, di ba? Kung wala kang isip, wala kang kakayahang sumagot ng maayos dahil ang alam mo lang ay manira sa kapwa mo at maging balasubas dyan sa mga resource person na dapat mo sanang pakinggan or to be honest, it doesn't make any sense anymore, to be honest. Kung ano man yung mga pinagagawa nila dyan, pang divert to sa bycam, aka buy scam nila. Pang divert yan. Kasi 'di ba? Isipin mo kung hindi nila makuha yung sagot na gusto nila, is kino-contempt nila. Kasi nga ang ginagawa lang naman ng mga ginayupak na to talaga ay hugasan yung kalat na ginawa nila last time, which is yung pag-expose sa kanila ni Colonel Grijaldo na tinuturuan nila siya, pinifed nila siya ng kung ano yung dapat nilang sabihin, anong dapat niyang sabihin sa hearing. Kaso nagkamali sila dahil hindi nila nauto si Colonel Grijaldo.
Akala siguro nila, matatakot nila yung tao na gumawa ng tama. Kaso, matinong tao si Colonel Grijaldo. So, hindi nila napigilan yung dapat niya sabihin at yung katotohanan. Nilaglag niya sila na kinausap siya para turuan kung anong dapat niyang sabihin, right? So, yun. Ngayon, naguhugas kamay sila at gusto nilang ipabawi kay Colonel Grijaldo yung sinabi niya last time sa Senate hearing about sa EJK at sa war on drugs ni PRRD. Pero siyempre, obviously naman na ang bangag admin talaga ay gustong durugin lang ang mga Dutertes. Kaya tinutuloy pa rin nila yung mga hearing-hearing na yan kasi alam na natin. Oh, 'di ba? Na-expose lang kailan lang, ilang araw lang lumipas yung about sa buy scam nila. Yung kanilang pang-i-scam diyan sa bicameral. O, 'di ba? May mga blanco, fill in the blanks na bahala ka na maglagay ng amount na gusto mo, 'di ba? Ganon sila kakurakot, yung bangag admin, tambanakaw, at hindi ako naniniwala na walang alam diyan si bangag. Hindi ako naniniwala na wala siyang alam. I'm pretty sure alam niya. Alam niya kung anong nangyayari pero pinayagan niya. Pinayagan niya na mangyari yung hindi dapat mangyari. Alam niya kung ano yung mga pinagagawang kahayupan ng mga kasama niya. Kasi bakit ka pipirma sa isang blankong bicameral? Tapos pinag-ano nyo pa, pinag-meeting-meetingan nyo, pinag-usap-usapan nyo ng mahabang panahon. Tapos 2, 3, 4 na tao lang ang magdi-decide kung ano yung ilalagay doon. Diba that's BS sa totoo lang. Kaya tama si BP Sara noon na 2 tao lang ang nagdidesisyon ng budget ng bansang Pilipinas. At napatunayan yan ngayon. At yung ibang senador, hindi nila siguro alam yan na ganyan ang gagawin ng bangag admin. Kaya noon, parang pinagtatanggol pa nila na hindi daw totoo yon na 2 tao lang ang nagdidesisyon. So, ano nangyari ngayon? Napakita, di ba? Napakita na totoong 2 tao lang ang nagdi-decide sa budget ng Pilipinas at nagdi-decide pang, mandekwat ng pera ng taong bayan. At dahil nagdidesisyon silang dekwatin ang pera ng taong bayan, kaya anong ginawa nila? 'Di ba? So diyan mo malalaman kung gaano kabalahura ang bangag admin, kung gaano nila niloloko ang taong bayan. At sana may managot diyan. Yan lang ang masasabi ko. Sana may managot para hindi forever na ganyan ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Anyways, I'm here in my destination. Again, I'll be right back later. And maniwala kayo sa sinasabi ko. Totoo yung sinasabi ko na mga kawatan ang bangag admin. At nililihis lang nila sa usaping EJK at war on drugs si PRRD ang nangyari na naman lately about sa bicameral kasi tahimik sila, di ba? Hindi sila nag-explain, hindi sila, what? Hindi totoo yan. Hindi, walang ganon, di ba? Tahimik sila kasi nabuking sila. Normally, di ba, pag may binibintang sa'yo, nagugulat ka, ano? What? I didn't do that. Gagano ka. Magagalit ka pa nga, di ba? Kasi lalo na kung alam mo hindi totoo. Tapos sinira yung reputasyon mo. Pero hindi, chill lang sila. Wala lang. Hindi sila nagre-react itong mga nasa kongreso. Kasi totoo yung mga nakita ni Congressman Ungab at ni PRRD. Kaya magkakaalaman kung anong gagawin next time. Okay? I'll be right back again later, guys. RJYC Vlog. God bless. Please like, subscribe, comment, and share. Thank you.